baka sign of depression na yan ng anak mo. Marami po nag-reach out sa atin, sinasabi, bakit ang anak ko dati namang matalino pero ngayon ayaw nang pumasok sa school at bagsak na ang mga grades niya. Huwag niyo po siyang pagalitan agad. Sa part 3 po ng depression series natin, pag-uusapan po natin ang academic failure at pagiging tamad ay madalas na disguise po ng childhood depression. Kung hindi mo ito maiintindihan ngayon, mommies at daddies, maaaring lumaki ang anak mo na may galit sa sarili at kawalan ng pag-asa. Panoorin mo ang 5 critical signs na ito. Lalo na ang sign number 5 mo na madalas nating napagkakamalang attitude problem lang. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para matulungan ka namin. New day, new parenting content na naman po tayo, mommies at daddies. Kahapon guys, pinag-usapan po natin ang part 2 ng depression series natin. Nakita po natin kahapon kung paano nagsisimula ang social anxiety sa preschool ng anak natin. Ngayon naman po, habang lumalaki ang anak mo at pumapasok sa edad na 7 to 12 years old, nagbabago na po ang laban. Nakatanggap po ang team ng Gene and Jen Parentings ng 500 plus private messages mula sa mga magulang na naguguluhan kung bakit ang bibo nilang anak dati ngayon po ay parang laging pagod at walang gana. Kaya pag-uusapan po natin today ang mga sikreto para malaman kung childhood depression na ba ang pinagdadaanan ng anak mo. Sabi po ng mga kakilala nating mga child psychologists, ang depression po sa edad po na yan ay hindi lang mukhang malungkot. Madalas ito po ay mukhang nagre-rebelde o katamaran. Dito po sa Gene and Jen Parentings, ayaw nating mapabayaan ang isip ng mga batang nag-aaral pa lang. Kaya pag-uusapan po natin ngayon guys ang 5 hidden signs ng depression sa school age kids. First natin guys academic decline. Biglang pagbagsak ng grades ng bata. Sabi po ng mga psychologist, ang depression ay parang brain fog. Kung gusto mag-aral ng bata, hindi po siya makapag-focus dahil sa bigat ng emosyon niya. Kung ang bata ay dating honor student at biglang bumagsak, huwag mo munang pagalitan. Baka pagod na po ang kanyang mental health. Pangalawa, loss of interest in hobbies or anhedonia. Yung dating mahilig mag-basketball, yung dating mahilig mag-online games, o mahilig mag-drawing, biglang ayaw na. Ayon po sa experts, kapag ang isang bata ay nawalan ng gana sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya dati, senyales na po ito na hindi nakakagawa ang utak niya ng sapat na happiness chemicals. Pangatlo natin guys, somatic complaints. Laging masakit ang katawan. Dito na madalas lumalabas ang pabalik-balik na sakit ng tiyan o ulo tuwing papasok sa school. Ito po ay hindi dahil nagdadahilan lang yung anak mo. Ang matinding stress mula po sa bullying o pressure sa school ay nagiging totoong physical pain dahil hindi nila malabas ang nasa loob nila. Pang-apat natin guys, extreme sensitivity to failure. Ang batang may early depression po ay sobrang bilis ma-offend o umiiyak kapag napupuna sila. Feeling po kasi nila worthless sila kapag nagkakamali sila. So ang low self-esteem nila ay isang silent killer na kumpiyansa sa sarili. At pinakahuli natin guys, irritable mood or outbursts. Ito po ang pinakamapanilang. Ang depression sa bata ay madalas lumabas biglang pagkapikon o pagiging rebelde. Imbis po na umiyak, naninigaw sila o sumasagot ng pabalang. Ayon po sa mga experts, yan po ay defense mechanism nila dahil hindi na nila ma-handle ang lungkot sa loob nila. Kaya guys, sa edad po na 7 to 12 years old, yan po ang panahon kung kailan binubuo nila ang kanilang identity. Kung dito pa lang ay nararamdaman na nila na hindi sila sapat, magiging napakadelikado po nito pagpasok nila sa teenage years. Sa part 4 po, which is bukas, tatalakayin natin ang pinaka-critical na stage. Yan po yung adolescent depression. Diyan po kasi ay lungkot ay maaaring maging self-harm o total isolation. Huwag kang mawawala sa series na to. Dahil sa part 4, ating bubuin kung paano natin maililigtas ang anak natin pagpasok na sa mundo ng mga matatanda. So, mommies at daddies, napansin mo na ba na biglang nagbago ang ugali ng anak mo mula na mag-start siyang mag-aral? I-comment mo on day 3 kung nararamdaman mo yung bigat na yan bilang isang magulang. Pag-usapan po natin sa chatbox yan.